So, quick guide for reinforced design, SRB. Base sa base sa concept na binanggit ko kanina, gawa natin to ng simpleng steps pa lang. Okay? Check if SRB or DRB. That is your first step. Okay? How? Sige, kung nakikinig ka, uh, Maria Cristina, are you there? Maria Cristina, are you there? Wala. Yes po, sir. Oh. How to check if SRB or DRB? Kunin po yung MU Max, sir. Yes. Tapos, Tapos compare sa, sa MU po, sir. okay, very good. Very good, very good. So, gawin natin siya, i-justify natin siya. AS ang hinahanap, required ang, sorry. Given ang, sorry, AS ang hinahanap, ang required ay MU. Okay? So, ang mga given mo ngayon, may B ka, may D ka, may FRMC ka, may FY ka, may MU ka. So, first step is to solve for MU max. Gamit yung formula na pinaliwanag ko kanina. Yung reduction, ito siya. Pero yung FS, automatic 800 na siya. So, both formula you will compute. Sir, napansin ko lang na MN max ito. Yes, kasi wala yung reduction. So, pag may reduction na yan, MU na siya. Tama, di ba? MU is equal to reduction, MN max. So, gusto ko yung pagtanong ni Jezreel. Very good, Jezreel. Nagigets mo. Yeah, sabay ngiti ni Emerson. Okay, so, Emerson, ang ganda ng background mo ah. Ano yan? Pintura niyo yan? Sir, yes, sir. Hmm, Dapat kami. okay. So, Emerson, pag mas malaking MU sa MU max, ano na siya? Sir, ano na yun? DRB na yun, sir. DRB na yon. Very good. Kapag naman mas maliit, SRB pa lang, sir. okay, very good. So, eto siya. Ayan. Sige, so far react muna tayo. Dahan-dahan lang natin pinapaliwanag. Kapag may tanong, magtanong. Diyan pa lang tayo. Actually, mabilis lang yan kapag sinosolve mo na. Oo. Talo-talo lang talaga pag nakalimutan yung formula ng MU max. Pero syempre, para hindi natin makalimutan, gumagawa ako ng drills para lagi mong magamit yan. Okay? Parang sa, halimbawa, sa exam, number one pa lang na tanong, what is MU max? Oh, para ano ka na, okay, mapupush ka na, ay sa ulo ko to. Anyway, habang nagpa-practice ka, lagi mo yun magagamit, nasa sa ulo mo na yun. So, tingnan nyo yung aking ano, no, numbering. Meron ako numbering, oh. Roman numeral number 1, solve for MU max. Tapos, kapag nag-singular reinforce, step 2 ako. Kapag naman nag-doubly, step 5 ako. Ang step 5 ko, proceed to the RB topic. Okay? So, ibang slide na yan. So, next step is, after you know na SRB na siya, check mo naman kung TC ba o TR. Ay, ano yung TC? Tension control, sir. Ano po? Tension control po. Tension control. Very good. Mikey, anong pangalan ni TC? Pangalan, sir, magbibigay, sir? Ni TC. Anong pangalan? Pwede naman magsirip. Sige, sir. Oh, kasi ikaw, ang pangalan mo ay. So, apelido mo Key. So, I Key, di ba? Siya, ang pangalan niya rin I. Apelido niya TC. So, ITC. Pag di ka tumawa, talaga, ewan ko na lang ah. Okay. Ang weirdo mo, sir, sabi. ITC. Okay, sige. TC is tension controlled ah. Okay. Ay, joke lang. Oh, tama. Tension controlled. NTR, Ayla. O, kagaya si Ayla. Ang pilido niyan, La. Pangalan niya Ay. O, Ay. Ayla. Ano sir? Transition ba yun? Transition region. Parang hindi ka pa sure ah. Mm. Tatawag tayo ng taga-ibang planeta. Okay. Ronmar. Diyan ba, Ronmar? Pero mo tawagin, may klase kami. Doktor na lang. Doktor. Yes, sir. Paano daw malalaman kung TC o TR? Kung talagang nakikinig ka. Anong kukunin?
Paano malalaman kung transition control, transition region or tension control? Ang ganda ng itsura. Tingin ka sa camera, Doc. Tingin ka sa camera. Ang ganda ng itsura yung dalawa. Oo. Send ko sa GC. Ayan. So anyway, Elvins, can you save your brother? Sir, sa computed MU po, sir. What will you compute first? Yung MN, sir. MN? To check whether your transition, yung isang condition na sinasabi ko, you are in tension control condition, you will compute for MU. Dalawa yung mahaba. Yung isa, di ba? MU, MU max, sir. MUT. MUT. Kanina na yung MU max. Yung may 140. 51/140. So, I'll compute this, Doc. Okay? Pag na-compute mo na to, dapat yung MU mo is greater than MUT para nasa baliktad. Yung MU mo is greater than MU, baliktad kasi yung marker ko eh. Pasensya na. Ayusin natin. Kapag tumataas yung ating MU, dapat ito yung baliktad eh. Diba, doon sa marker natin, nasa taas ang transition, nasa baba ang tension. Yun yung mnemonics nyo eh. Laging nasa baba ang tension control, no? Anyway, tension control, ibig sabihin yung MU mo less than. So, punta ka doon sa ating formula. If your MU is less than, baliktarin ko lang po. Yan. If your MU is less than the MUT, tanggalin ko na to. Yan. You are in tension control. But if your MU is greater than MUT, you are nasa transition region ka lang. So, kung compute ka ng reduction factor, actual reduction factor. So, kapag naman tension, automatic na 0.9. Yan. So, ayos? Sir, napansin ko lang, ba't walang reduction factor? Tama ba, Rolin? Bakit walang reduction factor? Kasi sir, nasa tension control. Naka-incorporate na. Ano ba ang reduction factor ng tension control? 0.9 po. Yes, naka-incorporate na yung 0.9 dito. Unlike dun sa MU max kanina, sa step number 1, hindi mo ma-incorporate. Why? Mahaba eh. Saka hindi mo alam yung exact reduction factor. Kasi nga, naka-formula. Did you get it po? Oo. So, kaya, hinihiwalay mo yung computation, tapos pagsasamahin mo na lang kapag ginawa mo yung MU max. Sige, very good, very good. So, punta na tayo sa third step. Actually, kukuha na tayo ng AS. Diretso na tayo. Gamit na yung, kung napatunayan mo na kung anong reduction factor ang gagamitin mo, punta ka na doon sa basic 1 concept. Ayan siya. If PC or tension controlled happens, use the basic 1 concept. You will compute for this one. So, yan na pala yun, sir. Dito mo na pala gagamitin yung pro na mahaba. So, we'll compute first for Rn, given yung MU mo, di ba? Divided by reduction factor BD squared. Tanongin ko kayo ulit, kahit paulit-ulit. Ano ang value ng reduction factor ko dito sa Rn na to? John Del Cristobal. 0.9, sir. Very good. Salamat po. What is the value of your MU? In kilonewton meter or in Newton millimeter? Halimbawa, dyan, dahil bigyan kita ng 500 kilonewton meter as given. Ang gagawin mo, i-times mo pa siya ng 1,000 squared. You gets mo, Jandel? Para maging Newton millimeter siya. Kasi yung ilalim is naka-millimeters yan. Yung di mo naka-millimeters yan. Yung di mo naka-millimeters yan. Nakuha po? So, ang R mo usually nagre-range sa 1 point something, 2 point something. So, let me try an example. For example, you have 500 kilonewton meter as given. Times mo yan na 1,000 squared. Kasi para ma-convert mo siya. And then, yung reduction factor mo, 0.9. Tapos yung D mo, for example, 300. Tapos yung effective depth mo, for example, 450.
square. Yan. Oh. So, pwede kang store sa F, for example. Okay? So, Rn. So, ngayon, ilalagay mo siya dito sa formula ng rho. So, kung nailagay mo na siya sa formula ng rho, for example, kung nga rin nakapikit ka pa habang tinatype sa calculus dahil sa ulo mo eh. 0.85 F prime C 21 over Fy 415 for example. And then 1 minus square root of 1 minus 2 Rn F over 0.85 F prime C. That's it. So, ayusin lang sa calculator kasi medyo nakakalito yan kapag tinype. Okay? And then you will expect an answer of 0.00 something. Di ba? Ganun ang row eh. Math error. O, di ba? Yan yung sinasabi ko. Pag hindi mo inayos yung pagkakatype mo. Okay? Oh. Tama naman ah. 1 minus 1 oversize si 500. Let me change my MU. Click tayo. What if ang MU mo is ibig sabihin sumusobra ka na sa max siguro. At specific length. Nagmamat error kasi possible na nagne-negative yung nasa loob ng square root. Is that so? Yes, possible kasi yun eh. Dapat yung nasa loob ng square root hindi negative, di ba? Para mas square root mo. So possible na yung 500 MU mo is sobra-sobra sa dinesign mong size. So, palitan natin. Doon lang tayo sa medyo-medyo lang. 200. That's about 3. So, store mo sa F. And then, balik tayo sa formula ng rho. So, 0.85 F prime C over 415. 1 minus square root of 1 minus and then 2 Rn over 0.85 F prime C 21. Yeah. Yun. So, masyado na malaki si 500. No? So, you are exceeding rho maximum. Yun yung indication niya. So, ganito yung lalabas na sagot. Then you will store that exactly at any letter you want. Say M. Pwede natin siyang i-decimal kapag isulat. Diba? Yan. 0.00997. Pwede na yun. And then, compare mo na naman yan sa rho min. Diba? Huwag mo na siya compare sa rho max. Pasok yan sa rho max. Okay? And yun na. Kukumpute mo na yung AS. Diba? Mayroon ka na. So, kung pumasok po yung rho mo sa rho min, use rho, and then times mo na B. Ano ba yung B ko? 300, diba? Tapos yung D ko, 450. Yan na. You have 1,345.93 AS. Bahala ka na ngayon as designer kung anong gagamitin mong bakal. Tapos yun na, babalik ka na dun sa unang topic natin dyan, Adrian Reyes. Yung paulit-ulit mong tinatanong sa akin, kailan gagamitin? Yung nagdo-drawing ako, sir. Yung nag-ESMIN. Tama ba, Adrian? Diyan ka pa ba? Opo, sir. Diyan mo na yan gagamitin. So, for example, gagawa ako ng beam. 300 by 450, di ba? O, di yung AS ko, i-divide ko ng area ng isang 20 mm, for example. So, 20 squared pi over 4. Ilang piraso? 4.28 pieces. Save 5. O, di nag-advance ka na naman. So, ibig sabihin, mas lumalaki pa yung ginagamit mo. Mas nagiging safe. So, 5, no? Okay? So, 5 pieces, iayos mo na siya dun sa beam. So, magkakompute ka na ng S-min. Diba? Yung nagma-minus-minus ka, diba? Yun. Yung spacing ng bars. Kung kasya ba yung 5 sa isang layer, diba? Kung hindi, magta-2 layer ka or magpapalit ka ng size ng diameter ng bar. Tapos na po ako? Tapos na po ako sa tension control. Sana pala, sir, laging tension control. Yun yun. Yun yung sinasabi natin. Sige po, inom muna ng tubig, react, and let's proceed with step 4. Paano naman pag greater yung MU mo sa MUT? So, it will happen. If it is not TC, then this is TR. Solve for new C, new A, new FS, new reduction. Mas masakit sa bangs to. Okay? So, paano yun? Kukumputin. O di, doon ka, babalik ka ulit doon sa ano, parang yung ginagawa natin anak sa ano, sa analysis. Babalik ka doon sa moment. Tapos isa-isahin mong isalpak yung mga equivalent ng formula ng C, ng A,
'di ba? Oh, tingnan niyo, gawin ko ng isa-isa. Kung takot na kayo dun sa MU Max, dito siguro ano, mas matutuwa kayo. Yan. So, sasalpak ko si C. Ang formula ng C is 0.85 F prime CAB. Tama? Okay. Ang formula ng A is beta 1C. Okay. Ang formula ng reduction is 0.65 plus 0.25. Ito. Yung tatlong yan, alam na alam mo na yan. So, kung i-connect mo siya dun sa moment equation na C times D minus A over 2, salpak natin ang sabay-sabay. Sama mo pa yung Fs. Kasi kukuha ka nga ng new C. Laging ganun yung sistema. Kukuha ka ng bagong C. O di yan na. Salpak mo na. Sige po, bahala na po kayo kung anong i-react nyo. Okay? Naintindihan ko po kayo. Okay lang yan. Yung mga ganyang reaction ni Doc, naintindihan ko. Ilang beses ko na nakita yung ganyang mukha, Doc. Mm. Pero Elvins, di ba? Kung titignan mo Elvins, itong tatlo lang ang, ito. Yan. Yan lang yung tandaan mo, no? Elvins, di ba? Tapos yung main concept, ito, yung MU is equal to reduction. Sinalpak ko lang. Kung magiging picky ka kasi, at ito lang yung nakikita mo, mahaba talaga yan. No? Ito talaga, kung ito lang titingnan mo, mahaba talaga yan. Kaya nga ano kayo, huwag ka mag-rely doon sa mismong formula, yung final formula. May intimidate ka. Tapos pag na-intimidate ka, mami-mental block ka pa. Yan yung problema nun. So ito lang, hindi kayo nalalayo dyan. Basta tandaan nyo, pag nag-transition region, kukuha ako ng bagong C. Sunod-sunod na yun. Pag nakakuha ka ng C, matik, makakakuha ka ng A, pabalik ka na. Pabalik ka na ulit. A, use this one. Plus Fs, use this one. Reduction, use this one. Babalik ka na. And finally, bibigyan ka niya ng mga totoong values. And then you will compute now for AS. So ito lang, C is equals to T. Salpak mo na lahat ng mga bagong values. Bagong A, bagong Fs. Walang bagong F prime C, yan lang talaga yan. Walang bago dyan. Yung B, walang bago dyan. AS, yan. Kita kits. Okay. Diyan na tayo natatapos for the design for SRB. So, sample na tayo. Ngayon, sir, paano pag nag-DRB na? So, ibang kaso na yun. Ibang PowerPoint na yun. So, para mas madali ang scenario o mas madaling tingnan, gumawa ako ng isang flowchart para sa inyo. I will give you this. Okay? So, parang start here. Yan. Para kang nasa maze. Yan. Sunod-sunod lang. Okay? Kalimutan mo lang pala tong Romax. Nilagay ko lang yan kasi pang ano lang yan eh. Pampapansin ba, ganun. Pero hindi ko kailangan yan. Kasi na-compute naman na yung MU Max. Ginamit yung Romax sa MU Max, kumbaga. Pero kahit wala na to. Diretso lang, diretso, walang liliko. Yan. Tapos if, ayan na si if. Kung gumawa kayo ng Excel calculators nyo, Excel design calculators, gamitin nyo tong flowchart ko. Kasi andyan yung mga if condition, papasok ito. Tapos pag SRB, papasok si ductility requirement. You will check for MUT na, kung transition ba siya, or tension. And then later on, ito na yung mga design process niya. See? Okay. So, wala tayong, ano dyan, wala tayong analysis dyan. Nagsasaulo ka na lang ng steps. Mas okay to kaysa theory. Okay? Marami nga lang. So, i-highlight natin yung mga steps na yan using this problem. Can you read this? This is Israel. A rectangular beam has B is equal to 300 millimeter and an effective depth of 490 millimeter. Concrete compressive strength F prime of C is equal to 27.6 megapascal and steel yield strength Fy is equal to 276 megapascal. Calculate the required tension steel area if the factored moment Mu is A 20 kilonewton meter, B 140 kilonewton meter, C 410 kilonewton meter, and D 500 kilonewton meter. Yes. Thank you po. Yan. Napaka-direct lang, no? Napaka-direct lang. Ganito lang minsan talaga lumalabas sa boards. Eh. Tapos ang pinapahanap lang talaga AS or minsan yung height of compression block. Yung si letter A. Situational yung problem sa board. Tapos tatlong tanong out of the situation. What is the height of compression block? Di A lang yun, di ba? Ngayon, hindi ka alis dun sa step. Yan. No? Yung general steps is kunin ko muna kung SRB ba to o DRB yan. Ganun, no? So, bigyan ko kayo ng isang sample para sa 20, isang sample para sa 140. Pagdating sa 410 at 500, kayo na makadiscover niyan. Spoil ko lang, yung mga bumili ng libro, nasa libro to. No?
Pero pag napaliwanag ko naman siguro tong sa 20 tsaka sa 140, nagigets nyo na yung sense niyan. So, gamit din tayo ng Excel Design Calculator para ano natin, ma-compare natin at makita natin quickly kung ano yung scenario na nangyayari dito sa beam to. Okay? Sige, simulan ko muna sa paggamit ng calculator na to. So, you have B as 350. Itong sample nga pala na to is pwedeng reference muna sa mga future designs mo. No? Kung gumagamit ako ng width na B na 300, lagi naman kasi halos yan pag dalawang palapag. Yan. Nakikita po ba yung Excel calculator ko? Nakikita po. Yan. So, ilagay ko yung 300, no? Kapag gumagawa ka ng dalawang palapag na bahay, diyan ka na lang mag-start sa 300. Kung minsan 250, no? Pero i-300 mo na lang para pag nag-spacing ka later on ng bakal, hindi masyadong mahirap. Tapos effective depth is 490. Masyado nang malalim ang 500 mm depth para sa second floor. Unless ang ginagawa mo is school building or commercial size. Commercial occupant building. So usually, kung 300 ang B mo, nasa 400 lang din yung total depth ng pagbahay, pag residential house. Tandaan nyo yung sinasabi ko. Ayan, 490, no? For the meantime. Tapos F prime C is 27.6. Okay? So tapos, FY is 276. Hindi muna ako naglalagay ng overall height kasi depende po yan sa kakalabasan ng drawing mo. No? Kung anong cover ang gagamitin mo, anong bakal gagamitin mo, doon mo lang makukompute yung overall height. Basta meron kang effective depth, okay na yan. Okay? So, syempre, you will first compute for your beta 1. And since yung ating F prime C is less than 28, as you all know, 0.85 lang yung beta 1 mo. Okay? Hindi na ako dyan. Magtatagal dyan. So, your first step is to get the MU max. Sa madaling compute, nakakuha ko ng 418.341. Ang given is 20 kN meter. Letter A muna tayo. Ang given is 20 kN meter. So, I will put my MU here. Yan. 20. Yun. So, lumalabas na sa first step is SRB ito. Obvious naman. MU is less than MU max. NAS ko. 745.65. Okay? So, if I will use 25 mm, dalawang piraso lang ang ilalagay ko. Pero masyado malaki si 25 sa merkado, so dun tayo sa 16. 4 na 16. Typical na yan. Pasok ba siya sa sa isang layer? Ito siya. For AS, the input is 4 na 16. Ang isang one layer spacing ay 45. Sabi niya not okay in one layer. Kasi ang marker ko dito is ang spacing kong maximum is 50. So hindi nga pasok. Pero kung papalitan ko to ng 25, gaya ng inturo ko sa inyo, okay na yun. Proceed ka na mag-drawing. Yan, mag-drawing ka na. Lagyan mo to ng bakal. 4. SRB lang yan. Positive moment ba yon? Yung 20 kN meter? Positive. Okay. Kung positive yan, nasa ibaba ang bakal. Ganon kabilis yan. Kapag may Excel ka. React na lang po, nagigets yung quick ano lang yun, quick understanding ng design. Ay, ganun pala yun. Okay. Okay. So, ngayon, manually compute natin. Okay? For the sake of this class, syempre, nagmamano-mano ka talaga. Okay? Compute natin sa MU max. Our first step is to compute for MU maximum. Sabayan niyo po ako sa mga nakikinig pa. Yan. Para hindi ka yan. Hindi ka mauta. Okay, hindi ka maano sa formula. Nagagamit mo na. Kumbaga. So, MU max po. Yan. May kopya kayo dyan. Reduction, 51/140. Beta 1, F prime C, lagi magkatabi yan. PD squared. 1 minus 3 over, kung ano yung nasa labas, 14, di ba? Yan. And then, F prime C ba to? Beta 1. Beta 1 po. Okay, beta 1. See, sa ulo nyo na agad. So, kunin nyo muna si reduction. So, that is 0.65 minus o plus, di ba? Ano ito? Fs, 0.25. Fs minus Fy. Diretso ko na ata yung Fs as 800, no? Kasi laging ganun naman yan.
Okay, 800 minus Fy over 1,000 minus Fy. Lulong method lang muna tayo, kunwari. Ayan. So, I will put in calculator muna the reduction po. So, 0.25, okay, 800 minus Fy given is 276 over the 1,000 minus 276. Yan. Yan. So, i-store ko yan sa reduction. Saan ba natin i-store yan? M na lang din. Okay, para medyo ano. So, yung effective depth, pwede kong i-store sa 4D. Ayan, para diretso lang ako. Tapos, ano pa ba ang i-store ko? Beta 1, 0.85. Huwag na lang. Huwag na natin i-store yan. So, diretso na po ako. M, di ba? Times 51 over 140. Beta 1, 0.85. Pero minsan kasi ang beta 1 mo, yung mahaba, di ba? So, pwede mo siyang i-store sa B. No? Prime C, 27.6. B, 300. Dapat in-store ko na rin yan. Ay, wag na pala. D, and store ko yan sa, yan. And then, 1 minus 3 over 40. Tapos, beta 1, 0.85. Oh. Smooth. 418.340. Sir, manghaba. Yes, naka-Newton millimeter kasi siya. So, again, you will divide that by 1,000 squared para makuha mo siyang, ano. So, for the meantime, reference lang yan. Isusulat mo lang din talaga yan dito. So, ilalagay mo dito, pen. So, ilalagay mo dyan, 418.3. Yan. So, mu max is equal to 418.3. Ayan. 341 kilonewton meter. So, you will compare now. My mu is greater than, less than mu max. Therefore, SRB. Okay? Step 2. Know muna if this is TC or TR. We will compute for MUT. So, MUT, may marker ka sa taas. Tanggalin mo pala to dahil wala yan. Yan. 51 over 140 yung isa. Ano ba yung isa? 415 ba yun? Over 16. Tama po ba? Beta 1 F prime C. BD squared. 1 minus 316. Beta 1. 415 po ba yun o 456? 459. 459, sorry. Yan. Sinasadya ni Sir yan para kayo mag-ano. Correct. So, di ba? So, 459. Yan. Sige. So, ako muna mag-suffer ngayon. Okay lang yan. At least, nakikita natin kung paano ginagawa sa calcu. Ano? So, ilalagay mo ngayon dito. In actual. O, di ba? Hindi ako nag-erase. Huwag kayo kagad off ng calculator, ha? Para hindi na kayo mag-type ulit. Yan. Papalit-palitan nyo lang yung mga ano. O kaya, dati nyo nang i-compute parehas. Tapos, store nyo na lang. Yan. So, ito lang papalitan ko. Yan. So, we have 407.508 kilonewton meter. So, ang ginagawa natin, kinikilonewton meter na natin. Pa-check lang ako kung tama yun. Ngayon, 407.508. Yan. So, tama. Then, going back, declare natin, MU is less than pa rin ng MUT. Therefore, this is intention. Tension control. Sorry po sa ubo-ubo. Yan. Tension control. Yeah. So, proceed ako dun sa pag-compute na ng AS. Napakaganda niyan. So, using basic 1. So, pag pumasok sa isip mo yung basic 1 natin, okay, si Rn yun, di ba? O, si Rn is equal to mu over reduction BD squared. Rn, sulat mo yung mu mo. 20 times mo ng 1,000 squared para Newton millimeter. Yung reduction mo, anong gagamitin mo? 0.9. B mo, 300. B mo, 490 squared. Yan. Ano yung Rn mo? Okay.
So, hindi ko na 'to kailangan. Yan, off ko na. So, 20 raised to 3, raised to 6 pala. Ayan, and then 0.9, 300, 490 square. Yan. So, store ko siya sa F. Sorry po. 0.309. 0.309. Okay na yan. Basta po naka-store lang. Yan. Tapos you will get now the row. Okay. 0.85 F prime C. Beta 1 ata. May beta 1 ba yun? Over Fy. And then you will multiply by 1 minus square root of 1 minus 2 Rn over ano yung R over nito? 0.85 F prime C. Tama? F prime C. Yes. Okay. Yan. Okay. Compute for row. And then if you compute the row, you will now get the AS. Okay? So, sige. Pahirapan natin sarili natin. Okay. 0.85, 27.6, beta 1, 0.85, Sir, wala pong over beta 1. Fy, 276, and then 1 minus square root of 1 minus quantity 2 times M ko ba yun or F? F, no? Then, 0.85 ng F prime C, 27.6. Okay? So, that will be stored Y na lang. Sir, nadouble po yung 0.85. Ha? Na-double yung? Sir, wala pong beta 1. Yung pag-type ng 0.85, sir. Yung sa formula, sir, Sa wala pong formula. beta 1. Walang beta 1. Oo nga pala. Lagi lang yun kapag ano, no, Romax pala yun. Sa Raw wala, no? Okay. Salamat po. Sinasadya talaga ni Sir yun para ako hindi magkamali. Di ba, Ventura? Oo. Para hindi kayo. Ayan. So, equals. We have the same answer. Ayan. Store sa Y. Ilan kaya ito? Ang hirap kasi tingnan pag scientific ano eh. Ayan. 0.00112. Ang gagawin mo dyan, ita-times mo na sa BD. O, halimbawa lang ha, 10 times ko sa BDC, Y. So, the answer times B, 300 times B, 490. Oh, 165. Anong sagot ni Sir kanina? Anong sagot ni Sir? 745. Bakit Sir mali? What do you think? Bakit mali? Kunin pa, sir, ko yung PMIN. Ano po? Sino yun? Sino Yung yun? ako, sir. Kunin pa po, sir, yung Romin pag compare po. Sino yung nagsasalita? Palumado po. O, Palomado. You will compare that to roaming. Okay? Huwag niyong kalimutan, no? May roaming. Ibig sabihin, sobrang liit ng row natin. Why? 20 kilonewton meter lang kasi. For this kind of big beam, ang liit nung dinakarga niya na hindi halos kailangan yung bakal. Parang ganun yung sense. So, dahil meron tayong minimum sa code, dahil ginagawa niyang mas safe yung beam natin, yung code natin 2015. So, papalitan mo yan. Babalik ka ngayon sa roaming. Dalawa yun, di ba? Square root of F prime C over 4 Fy. Yan. Dapat sa ulong nyo na yan. Yan. Fy is 276. Dalawang bagay yan. Ito, store mo kunwari sa A muna. Tapos, yung isa is 1.4. Tama? Over Fy. Nasabi ko nga sa inyo lagi, halos ito yung nag-govern. Yan. So, i-compare mo na naman yung dalawa. Mas malaki pa rin si second. Ayan o. Mas malaki si second. So, you will use the greater one, which is yung nakastore sa B. 0.005. Ngayon, i-compare mo yung nakuha mong row na 0. Ano nakuha natin row? Yan o. 0.00113. Sulat ko para for the record. Kapit na matapos. Ayan. Isulat natin. 0.00113. Compare that to roaming 1, roaming 2. Okay, yung nakuha ko sa roaming 2 is 0.005.
nakuha natin dito 0.004. O this one wins. So, I will ano muna ito, erase this one first. So, you will say that your rho is less than rho min. Therefore, use rho min. Okay? So, if you use your rho min, that is, significant yan. Laging 0.005 ang factor ni rho kapag maliliit yung moment mo. Huwag ka na mag-design kung maliit lang ang moment mo. Gamitin mo na agad yung rho 0.005. Nag-gets nyo ako? Kasi kahit anong compute mo nito, papunta ka rin sa maliit na rho, babagsak at babagsak ka sa isang design. 0.005. Yun yung kaigihan na maliliit lang yung moment mo. Kaya lang hanggang saan? Hanggang sa anong moment na siya na gagamit ka ng minimum AS. So, ang tawag na natin dito mga kapatid, sa mga umattend ng klase, tatandaan nyo na yan. AS min. Pero sa ibang salin po, gaya ng nagde-design ng islab, ang AS min mo, ang rho nila madalas ay 0.002. Pumapayag pa sila dyan. Okay? Pero anyway, computein natin yung AS para mapatunayan natin yung sagot natin. So, AS 0.005 BD 300 times D 490. Oh, bakit 735? Hindi kasi nakastore yung 0.005 mo sir. Dapat yung totoong B. Yan. O, yan na. Sir, ang laki pala nung pagkakaiba kapag ni-round off ko. Oo, sige. Buuin mo na lang. Ayan siya. Sundan. Pareak na lang po. At least, nakita nyo kung paano na-solve yung problem niya. Yeah. So, compare po ako, no? So, let me give you the quick designing for a higher moment. 140 kilonewton meter. Tingnan nyo mangyayari. Nasa minimum pa kaya yung AS mo? Okay? So, hindi ko papalitan yung parameters. Palitan ko lang yung moment. SRB pa rin siya. Okay, quick lang SRB pa rin siya. Yung MU max mo yun pa rin. Yung MUT mo yun pa rin. Pero yung AS mo lumaki. Pagdating sa rho, hindi ka na minimum. Tingnan mo. Ang rho na na-compute ko is 0.008. O di mas malaki siya sa rho min. No? Okay? So, that's it. That's it po. So, pero nag-yield pa rin siya. Tension control pa rin siya. So, 0.9 pa rin yan. Kung kukumputin mo po yung TR, no? Why? Kasi yung MU mo is less than MUT pa rin. Ayan, no? Ang MUT mo kasi is 407.5. Pero ang moment mo lang is 140. Nasusundan? Paano naman kung pataasin ko pa ng pataasin? For example, 410. O, tignan nyo na nangyayari. Ang MUT mo is 407. Tama? Pero yung mo, ang moment mo 410 na. So, mas malaki ka na sa MUT mo. Therefore, transition region na siya. So, kukompute ka na ng reduction factor mo dyan. At ang reduction factor mo is nasa, yan o, dineclare niya dyan na transition na siya. Yan. Okay, kukompute ka ng bagong reduction ng bagong C. Ayan. Solve for C. Ayan, may formula naman ako dito. And then, nasa 127 yung C. Yan. If it is happen na if it happen na transition na siya. And later on, you have the answer 4108. So, ang nangyayari, lumalaki yung AS mo kapag lumalaki yung MU mo. Tapos tignan nyo anak, kapag nag-500 na ako. Ano na nakalagay? DRB na, no? Bakit? Kasi malaki na yung MU mo sa MU max. Ang MU max mo is 418 lang. Para eksperimentohan yan, isolve mo siya manually. No? Pero syempre, you will declare lang dito sa letter D na DRB lang. Kasi hindi ko pa tinuturo kung paano mag-design ng DRB. Okay po? Kapag lang, halimbawa, sa quiz mo, napalabas mo na, laki, DRB pa pala. O di, into ka na. Sabihin mo lang DRB. Unless, naturo ko na yung DRB. No? So, yun lang po. Tapos na po ako. So, manually, you should practice the 140, manually 410, 500. Sa may mga libro, yan, may solution na doon. Pero kung gusto mo din siyang itry mo. So, para mabigyan natin ng justice yung pagdodrawing natin, we have 74.5, di ba? Tapos, sabi natin kanina,
pwede akong gumamit ng 16mm. Apat ang lumabas dyan. So 4 na, 5 ba? 5 na 16mm. Ngayon, gamit yung mga typical parameters, i-drawing natin. Kasya ba yung 5? Sa first layer, you will compute 300 minus dalawang cover, 80, 2 times 40, minus dalawang 10, T-wraps. Tapos minus mo yung 5, 16, 120. Ang natira, i-divide mo sa 4. 30. So kung ang minimum mo ay 25 point something, pasok siya. So pwede ka mag 1 layer. Bigay mo na yun kay Foreman, ipagawa mo na. Okay ha? Okay. Maraming salamat po. Do you have questions? This is recorded, so you can review our class, lalo sa mga concept. Let's go! Let the music